This morning, our district presbyter sent me a message in Matthew chapter 19. And it says, "For with God, all things are possible." And with my surprise, that's the message today. And I'm so surprised, yung mga bata na sumayaw dito at kumanta, they also sing and dance with the music of Nothing is Impossible. What God is saying to us today, I don't know. But He is just confirming that nothing is impossible with God. Hindi ko alam yung experiences ninyo, hindi ko alam yung throughout the weeks na inyo pong pinagdaanan, but this is the message of the Lord today. May I invite you to please stand and read the Word of God in Matthew chapter 19, verse 26. The Bible says, Jesus beheld them and said unto them, with men, sa ating mga tao, sabi niya, with men, this is impossible. But with God. So there is a contrasting party here, mga kapatid. Men and God. Sabi niya, sa inyong mga tao, it is impossible. Pero sabi ni Jesus, but with God, with me, sabi niya, all things are possible. And in the Luke chapter 8, verse 45, there is a story. Alam niyo po yung story, mga kapatid, yung the scandalous woman. Alam niyo yung babaeng inaagasan ng dugo for many years, in 12 years time. In Luke chapter 8, verse 45, and Jesus said, who touched me? Alam niyo mga kapatid, Jesus is sensitive of who is approaching Him and touching Him. Sensitibo ang Lord kung sino yung may gustong lumapit sa Kanya, gustong kausapin siya. God is so sensitive. Kaya sabi niya, who touched me? When all denied, lahat ay tumanggi. And Peter and they that were with him said, Master, the multitude thronged thee and pressed thee. And sayest thou, who touched me? Sabi ni Pedro, Lord, sinisiksik ka ng maraming tao. Siyempre, nababangga ka nila, tinatamaan ka nila. And then, nagtatanong ka kung sinong humipo sa iyo. Kanina ka pa nga dyan pinagtutulakan, nababangga. And then verse 46, Jesus said, somebody had touched me. Kahit gano'ng ka-busy ang mundo, mga kapatid. Kahit gano'ng karaming tao, mga kapatid, ang sabay-sabay na mag-worship sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino yung humihipo sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino yung lumalapit sa Kanya. He is an omniscient God. He knows everything. He knows everything. He knows your story. He knows your struggles. He knows you. He knows us, mga kapatid. He knows everything. Sabi niya, somebody had touched me. For I perceive. Alam ko, sabi niya, alam ko, that virtue is gone out of me. Because of that touch, my power belongs to that somebody who touched. Today, brethren, I would like to preach the word that says, touch the possible. Not the impossible, but touch the possible. For with God, all things are possible. Let us touch the Lord today. Bring all your impossibilities with you and touch the possible. Jesus is our possible God. Can you please raise your hands towards heaven? Lord, these are the hands that are going to touch you today. God, we bring our impossibilities because we are men. And for with men, all things are impossible. But with you, God, you are the God of possibilities, Lord. We are going to touch you today, just like what the woman did. We will touch you because you are the possible God. God, we are bringing today all our worries. Hallelujah.
in all our fears, Lord. I don't know, hallelujah, but we are here today, bringing all what we going to think of our lives, oh Lord. We're thinking of this, and we're worried of that. Lord, hallelujah. We are here today, bringing all these things into your feet. And we will touch you today, Lord. We will touch you. We will be sensitive to your touch, Lord, today. We will be sensitive to your presence, Lord, today. And we are going to approach you in the name of Jesus. In the name of Jesus, I pray. Come on, clap your hands to the Lord. Let us touch the possible. Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. You may be seated. There are things that beyond our abilities, brethren. May mga bagay na ito ay lingid sa ating kakayanan o labas sa ating kakayanan. We cannot explain everything. What we can see, maybe we can learn that in the school, in your work, in your experiences. But you cannot explain everything very well because we are limited. We cannot even explain how the stars were created, where the stars came from, and how it was formed. We cannot even think, kahit science, mga kapatid, hindi nila kayang i-describe. What they can describe is the things that they could see and could observe, mga kapatid. Because we are limited. Tayo ay limitadong mga tao, mga kapatid. And we don't know why we do things sometimes. May mga bagay na ginagawa tayo pero hindi nga natin naiintindihan. Ba't natin ginagawa? Why we have these trials? Why we have this sickness, disease? Alam niyo, mga kapatid, we cannot explain everything. Why we have these problems, challenges, hindi natin maipaliwanag lahat, mga kapatid. We don't know. We don't know. But God knows everything. God knows everything. Let me tell you, brethren, today, the truth is, man is limited, but God is an unlimited God. Amen. Ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Because for with God, all things are possible. Amen. And I would like to bring you into that concept today. Hindi ko alam kung anong nasa isip ninyo. But I want to overrule what is in your mind today. This morning, it's just a sudden message from my co-ministers, mga kapatid. It is unusual. It is not every Sunday I receive message from my co-ministers, my leaders, mga kapatid. But this day, I woke up, mga kapatid, with the same message. God is confirming, He wants to tell His people that up to now, hanggang ngayon, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga himala. Walang imposible sa Panginoon. Yung konteksto ng istoryang binasa natin kanina sa Matthew chapter 26. Kung babasahin nyo siya ng buo, mga kapatid, makukuha nyo yung konteksto doon. Na ito mga Pariseyo ay gusto siyang testingin. Gusto siyang subukan, mga kapatid, ng ating Panginoon. They even talk about divorce, about marriage, mga kapatid. And they're trying to say to the Lord na the end justifies the means. Parang sinasabi nila na it's okay to divorce kasi tingnan mo, mas masaya siya kung siya ay hiwalay doon sa kanyang asawa. And then Jesus Christ said, well, hindi palaging the end justifies the mean. Hindi ko mo maganda ang pakiramdam mo dahil sa nangyari at ginawa mo, sasabihin mong yung methodology na ginawa mo at yung procedure na ginawa mo ay tama sa harap ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanila, ang divorce lang naman ay nangyari dahil sa katigasan ng ulo ng tao. So He is trying to say that, hey, hindi ko mo na-evaluate mo yung buhay mo na maganda yung nagiging resulta ng ginagawa mo o nangyayari sa buhay mo, sasabihin mo na, tama yung ginagawa ko. Kasi maganda yung resulta eh. Hindi po lahat ng magandang resulta ay tama yun sa harap ng Panginoon. The rich young ruler, mga kapatid, in Luke chapter 12, narinig nyo yun, di ba? At he was so rich
Sobrang yaman niya. At sa sobrang yaman niya, palagi sinasabi, magtatayo ako ng malalaking mga warehouse and I will store all of my wealth and my means doon. At sasabihin ko sa kaluluwa ko, magpakasaya ka. Then one day, sabi ng Panginoon, kukunin ko yung kaluluwa, you are fool. Mangmang ka. If you are going to say the end justifies the means, o dahil ba ikaw yumaman, dahil ba naging successful ka sa buhay, ibig mo bang sabihin na yung iyong mga ginawang procedure o proseso ay tama sa mata ng Diyos? Hindi po. Hindi po lahat ng maganda ang nangyayari dulot, sa dulo, ay maganda yung pinagdaanan. That's why in Luke chapter 12, verse 20, God said, you are fool. You are fool. Thou fool, this night, thou soul shall be required of thee. Then whose shall those things be, which thou hast provided? Sa verse number 15, kung babasahin natin, sinabi ni Jesus Christ diyan about this story. In verse 15, and he said unto them, take heed and beware of covetousness. Maybe you are rich, maybe you are successful, but who you are, what you're doing is coveting something in your heart. Beware of covetous, for a man's life. Ulitin ko, hindi palaging the end justifies the means. For the man's life, ang buhay daw ng tao, ay hindi lamang compose o consist ng mga abundance of the things which you possess. Hindi ko mo mayaman ka, hindi ko mo successful ka, hindi ko mo may titulo ka, hindi ko mo maganda na ang buhay mo, sasabihin mong, hey, okay ako sa mata ng Diyos. Sabi ng Panginoon, look your character, look at your character, look at your attitude. If there is something that is wrong in your spirit, kahit maganda pa yung nagiging bunga niyan, but if it's wrong in your spirit, that is not acceptable to the Lord. You get the point, mga kapatid? So when Jesus emphasized to the young ruler, mga kapatid, dun sa Matthew chapter 26, mga kapatid, o Matthew chapter 19, mga kapatid, they're trying really to, ang tawag dyan, yung justify. Sinasabi nila sa Panginoon na even the man na lumapit sa kanya, the rich young ruler, lumapit sa kanya, Lord, ano bang gagawin ko para ako ay magbana ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Lord sa kanya, ganito gawin mo, sundin mo yung mga utos, ganyan. Sabi, Lord, ginagawa ko na yan eh. Pero gustong i-emphasize ng Panginoon sa kanya, may bagay na kulang sa iyo. Kaya sabi niya, ano bang kulang sa akin? What lack I yet? Sabi niya. Ano bang kulang sa akin? Sabi ng Panginoon, may kulang sa iyo. Pagsunod. Because, let me remind everyone that the best or the highest kind of obedience is not based on a desire for reward or the fear of punishment. Ba't ba tayo sumusunod? Takot ako maimpyerno. Okay, that's good. But that's not the highest kind of obedience. Bakit ka sumusunod sa Diyos? Gusto ko kasi ng buhay na walang hanggan. Paano kung walang buhay na walang hanggan? Paano kung walang reward si Lord? But the highest kind of obedience is not motivated by reward, nor by punishment. It should be motivated by love. Kaya ka sumusunod kay Lord dahil mahal mo siya. Hindi dahil may reward, hindi dahil ayaw mapunta sa impyerno. That's the highest kind of obedience we could have is because we love Him. Mahal ko siya, Diyos ko siya, ginawa niya ako. Nilikha niya ako, pinatawad niya ako, inibig niya ako. Paglilingkuran ko siya dahil mahal ko siya. Hindi dahil sa mga pangako lamang niya na reward, kundi yung dahil siya at ako ay nag-iibigan. Siya ang aking Diyos, mahal ko siya, at mahal ako ng aking Diyos. Everybody say amen. Yung lalaki, mga kapatid, he is willing to listen, he is willing to learn, but he is not willing to follow. Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, sige, benta mo lahat ng ari-arian mo, ipamigay mo sa mahihirap. He is willing to learn,
He's willing to listen, pero pagdating po sa action, pagdating po sa obedience, wala na. He is not willing to follow. He is very sincere. But his approach about salvation is based on his works. Bakit? Kasi yung yaman niya, bunga yun ng work niya eh. Kaya pinapantay niya yung kanyang kaligtasan na gustong i-receive sa Panginoon dun sa dami ng kanyang kayamanan. Look, Lord, successful ako, Ang dami kong na-acquire, Lord, dahil sumusunod ako sa iyo, Lord, Pero sabi ng Panginoon, that salvation is not based on what you have. Hindi consists of what we have possessed. Ang salvation. It is really from the grace of God. Kahit wala kang kayamanan, kahit di ka nakatapos ng pag-aaral, kahit hindi maganda ang takbo ng buhay mo, kahit hindi ka kilala sa mundo, mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, ang kaligtasan din ay para sa iyo. Nakapag-aral ka man o hindi, may naipon ka man o wala, tanyag ka man o hindi, mga kapatid, bata ka man o matanda, ang kaligtasan ay para sa lahat at ito'y biyaya ng Diyos. Kaya nga alam nyo, ang bautismo, mga kapatid, inaalok sa atin, ang tingin natin palagi religion. Religion. No! It is the grace of God. Sinusubo na sa iyo yung biyaya ng Diyos. Pinapakita na sa iyo yung biyaya ng Panginoon. Inihahatid na sa iyo ang biyaya ng Diyos. Pero tinatanggihan. That's why, sa inyo pang hindi mga nabautismuhan, I would like to challenge you, huwag niyong tanggihan. Biyaya nga eh. Darating ang panahon, kahit gugustuhin mo yan, hindi na ibibigay sa iyo. Just like what did yung mayamang lalaki doon sa impyerno, mga kapatid. Kahit anong gawin niyang pakiusap, wala na po. Kasi matagal nang isinusubo sa kanya, ayaw niyang kunin. Matagal niyang ibinibigay sa kanya, ayaw niyang kunin. At ngayon, nandun siya sa impyerno, kahit anong gusto niyang hingi, hindi na ibibigay sa kanya. That's why when baptism is being asked, go ahead. It's for you. It's for your salvation. Magsisisi tayo pag bandang huli, mga kapatid, ba't di natin tinanggap? Kaya ang bautismo, sa mga tumanggap ng bautismo, gusto ko kayong i-commend, mga kapatid. Salamat sa mga tumanggap sa bautismo. This is not really religion. I can tell you, this is not about religion. This is about the grace of God. This is about the grace of God. Meron pa bang hindi baptized dito, mga kapatid? And I would like to invite you, mamaya after this, you need to be baptized. That's the grace of God in your life. Everybody say amen. Yes. Alam nyo, ako rin, ganun nung umpisa. Pero nung narinig ko yun, yung kaligtasan ay nasa bautismo, sabi ko, wala na mawawala sa akin eh. Mababasa lang ako ng konti, di ba? Sandali lang, naliligo nga tayo sa ulan eh. Diba? Minsan nga, hindi na tayo naliligo eh. Eh di ba ganda nito, makakaligo ka dito, mga kapatid. Kung gusto mag-shampoo, sasampuhan ka pa. That's why, the man is so sincere in his approach to salvation, but his approach is based on the works and not faith. Dapat ang approach natin sa kaligtasan, pananampalataya. When you want to get healed of your sicknesses, have faith. Hindi yung mamimili ka ng doktor, mamimili ka, gusto ko si pastor lang mag-pray sa akin, ayoko yung makapatiran kasi. No. Kahit sino mag-pray sa iyo, basta ang pananampalataya ay nasa iyo, gagaling ka. Because it's not about works. Mas makapangyarihan kasi prayer ng ng presbyter kaysa doon sa bagong pastor. Mga kapatid, titulo lang yung tinitingnan nyo. It's not about works. Huwag nating i-base ang kaligtasan o biyaya ng Diyos doon lamang sa posisyon o sa narating ng tao. No. Ginamit nga ng Diyos yung bata, mga kapatid, para pakainin yung 5,000 tao eh. Sino ba yung bata, mga kapatid? Hindi matikilala, walang di pinangalanan sa Biblia. Pero bata po ang ginamit para magkaroon ng pagkain sa lahat. God can use everyone. God can even use you. Us, mga kapatid. Can we clap our hands to Him? Kaya napilitan ng Diyos na i-examine siya o i-examine niya yung sarili niya. Sabi niya, ano bang kulang sa akin, Lord? Ginawa ko na ang lahat. Sabi ng Panginoon sa kanya, go and sell your possession and give it to the poor and go back and serve me. Sabi niya, mahirap pa. Now you can examine yourself. Now you can say, who is your God?
Kasi sabi mo kanina, ako ang Diyos mo. Sabi mo kanina, sinusunod ng utos ng Diyos mo. Ngayon, napilitan ng Panginoon. Lex, sige, mag-exam tayo. Sabi niya, benta mo lahat na ari-arian mo, pamigay mo sa mahihirap, bumalik ka, maglingkod ka sa akin. Sabi niya, ang hirap naman nun. Look at that. May mga tao na they're willing to listen, willing to learn, but they're not willing to follow. Nasaan po tayo doon? Baka mamaya, we just listen, we are willing to learn and listen, but pagdating sa utos, mga kapatid, malungkot tayo, hindi tayo sumusunod. Kaya sabi ng Panginoon, ang hirap, sabi nga nun, mas mahirap, mas madali pa ang isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi nila, uy, grabe naman yan. Paano na? Imposible na maligtas, sabi ng marami. Dun dinugtong ni Jesus Christ, for with men, it is impossible. But with God, nothing shall be impossible. And all things are possible, sabi niya. Doon niya dinugtong yun. Isip nyo lang, mahirap. Sabi ni Kristo, isip nyo lang, mahirap pumasok. Pero kung magpapakumbaba ka, susunod ka, papasok ka. I mean, it's easy for the camel to go through the eye of the needle eh. Kamelyo, gano'ng kalaki ang kamelyo? Pwede pumasok daw sa butas ng karayom. Ibig sabihin, para sa kanya, kahit gano'ng kalaki ang kasalanan mo, kahit ano ang pinagdaanan mo, basta kahit kasing laki ka ng kamelyo, o kasing laki ng kamelyo yung kasalanan mo, basta willing ka to obey God, you will go through the eye of the needle. Pero yung mga taong nagtitiwala sa kanyang sariling kakayanan, sa kanyang sariling possession, sabi niya, it's impossible. Pero yung kamelyo na nagtiwala sa Diyos, pasok. Di ba? Sabi ng Biblia, ang pintuan sa langit ay makipot. Yung karayom, yung butas na makipot din. God is just trying to connect that. Walang imposible sa Diyos. Kasi tingin mo hindi ka karapat-dapat sa langit, sumunod ka lang. Sumunod ka lang sa Panginoon. Pasok ka sa langit, kapatid. It's not about you. It's about Him that is full of grace. Puno ng biyaya. Puno ng pagbabala. Puno ng kapatawaran, mga kapatid. Yun ang binibigay. Pag-ibig ng Diyos ang namamalagi kung bakit tayo ligtas. It's not about you dahil magaling ka o relihiyoso ka, galing ka sa pamilya mga religious, spiritual. Hindi po yun. Tatay ko, pastor. Nanay ko, active sa church. Hindi yun ang reason kung bakit ka maliligtas. Your obedience to the Word of God will save you. Pagpalakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi nga ng isang quotation na basa ko, it is good to have this money, the things money can buy. It's good to have the things that money can buy, provided that we do not lose the things that money cannot buy. Walang masama kung may pera ka. Walang masama kung mayaman ka, tanyag ka at kilala ka. Walang masama kung may possessions ka. Sabi niya, basta yung possessions na yan, na kayang bilhin ng karamihan ng meron sa mundo, huwag mo lang kalilimutan na may mga bagay na hindi na may bili ng pera mo. Huwag mo lang kakalimutan yun. May mga bagay na hindi nabibili ng pera mo, ng runong mo. At ang madalas yun, mga kapatid, ay ang Panginoon. You cannot bribe God. Lord, mag-o-offering ako ng million para, alam mo na, Lord, sure na sure ako dyan sa langit. You cannot bribe God. Susuhulan mo si Lord. Lord, tabi tayo dyan. Magkatabi tayo, kanang kamay mo ko. O ito, million, patayuan kita ng katedral, Lord. Mamimigay ako sa mahihirap. Magiging mabait ako sa marami. Kukontribute ako sa iba. Hindi po nakukuha yung ganun doon. Hindi, you cannot bribe God. Bago mo isipin yung iba, isipin mo yung sarili mo. Amen. Isipin mo sarili kung makakapasok ka dun sa kaharian. By mere obedience, with God, all things are possible. Kahit gano'n tayo makasalanan. We should be believing God in His promise. Maniwala po tayo sa sinabi niya. If you really want miracles in your life, mga kapatid, believe in God's power and His ability.
Believing is faith. Pag naniniwala ka, pananampalataya po yan. And faith can be tested by showing your trust. Because faith is invisible. Listen, faith is invisible, but trust is visible. Pag sinabi mo, nananampalataya ako sa iyo. Okay. Hindi mo naman nakikita yun eh. Kung talagang sumasampalataya siya eh. Pero pag sinabi mong nagtitiwala ako sa iyo, sige nga, paano? Makikita mo. Visible yung trust, mga kapatid. But faith is invisible. Kaya kung naniniwala talaga tayo sa Panginoon, it's good. But you need to show your faith through your trust. Pakita mo yung tiwala mo sa Panginoon. Pali sa pagbibigay, mga kapatid, matouch ko lang ng konti. We trust God, we believe God that He will bless us when we give our 10%. Naniniwala tayo doon? Amen? Yes. Naniniwala ako doon eh. Pero pag hindi mo na maibigay yung 10% mo, hanggang bibig lang yung paniniwala mo. Even I myself, I give my 10%. Hindi lang naman kayo eh. Pati ako nagbibigay ng 10% ko eh. But I do believe that God will bless me. So what I did is I am showing the Lord my trust. I give it to the hands of God. Nothing to worry, mga kapatid. All of us here are trying to obey the Lord. Lahat tayo dito, walang nangunguna sa atin. Lahat tayo pantay-pantay na sumusunod sa Panginoon. So, it's not about just faith. It's about trusting God. Everybody say amen. Because some people are doubted. They doubted God. They are double-minding the Lord, mga kapatid. Ito yung nangyari kay Sarah. Naalala nyo? Sinabihan siya ng Panginoon, magkakaanak kayo. Tawa siya ng tawa. Sabi niya, magkakaanak kami. Itigulang na ako, matanda na ako. Tinawanan nila yung promise ng Panginoon. So ano nangyari, mga kapatid? Nagkaanak ka, pinatunayan sa kanya ng Panginoon. Is there anything too hard for the Lord? Wala pong bagay na mahirap sa Panginoon. From the Old Testament, hindi pa po tayo tao. Hindi pa yata nag-i-exist ang Pilipinas eh. Pero pinakita na ng Panginoon that from the very beginning, the impossible thing becomes possible because of God. He created everything. Ang hirap kasi maniwala ng tao, mga kapatid eh. Mahirap man. Nung una pa lang, mga kapatid, paniniwala naman na ang problema sa tao eh. Dadalawa pa nga lang tao sa mundo eh. Sinabihan siya ng Panginoon, huwag niyong kainin tumbungan to. Ang hirap maniwala ng tao. Meron lang demonyo na, sige, pag kinain mo yan, tatalino ka. Malalaman mo ang mabuti at masama. Ang ginawa, di kinain. Matigas talaga sa ang ulo ng tao. Huwag kang mag-alala, hindi ikaw yun. Yung ninuno natin yun. Minana mo lang. Huwag mo nang gayahin yun. Everybody say amen. Tayo, pag sinabihan tayo ng salita ng Panginoon, meron tayong doubt minsan, mga kapatid. But God can bypass all the naturals, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa kanya, magkakaanak ka, Sarah. Nangako siya kay Abraham. Tawa ng tawa sa likod, mga kapatid, si Sarah. Magkakaanak. Alam niyo ba na God can bypass even the nature? Yes, amen. He created the nature. Yung ihip ng hangin, siya ang nagdidirect nun. Siya ang nagsasabi kung sa kanluran ba iihip ang hangin, o sa silangan, hilaga, o sa timog. Siya ang bahala, mga kapatid. Siya ang nakakaalam. Pati yung mga bagyo na nakikita niyo, He already directed all these things. Siya ang nagdidirect niyan. Kaya niyang i-bypass even the nature of man. Kung titignan mo, sarado na yung bahay bata ni Sarah eh. Pero inoverall ng Panginoon yun. Amen. Hallelujah. Binaypass niya yun. Bakit? He's a God of creation. Yes. There is no impossible with God. Kaya binaypass niya, mga kapatid, nagkaanak. Kaya sa mga hindi magkaanak, hingin niyo sa Panginoon. Malay niyo, i-bypass ng Panginoon yan. Amen. Gusto niyo magkaanak? Mag-asawa muna kayo. Baka naman bigla kayo magkaanak, wala kayong asawa. God is the God of possibility. I cannot raise dead, but God can raise dead. Hallelujah. I cannot heal you, but God can heal all diseases.
There is nothing is impossible with God. I cannot make you free, but God can set you free. God is able. Amen? Hallelujah. If you are here today, you bring with you your impossibilities, sakto ang dating mo. Amen. Pagpasok nyo sa simbahan, may dala-dala kang mga imposibleng mga problema sa isipan mo. Wow, praise God. Sakto ang dating mo. Because God is telling you today, hallelujah, akin na yan. Just touch my presence and I can tell you and I can show you that there is nothing is impossible with God. Just touch the presence of God. Amen. Malambot ang iyong mga palakpak, mga kapatid. Parang hindi kayo excited sa milagrong gagawin ng Diyos sa inyong buhay, mga kapatid. Come on, hallelujah. Let us be glad in receiving the miracles of the Lord. Amen. In the book of Ezekiel, mga kapatid, God can even make the dry bones into life. Wala nang buhay yun, ha? Skeleton na yun, ha? Buto na po yun, bulalo na po yun, mga kapatid. Dry bones nga eh. Di ba yung bulalo may utak pa, di ba? Buti pa yung bulalo may utak. Yung kumakain, wala. Sabi nun, dry. Pag sinabing dry, pati yung utak ng buto, wala na. Pero binangon ng Diyos yan. Sa book of Numbers, sa Ezekiel chapter 37, mga kapatid. Pinakita ng Diyos, mga kapatid, kay Ezekiel. Daming mga kalansay. Magbuto na eh. Sabi ng Panginoon, kay sa propeta Ezekiel, sabi ganon, speak to these bones. Again, he said unto me, prophesy upon these bones. Magsalita ka, kausapin mo yung mga buto, kausapin mo yung mga walang buhay, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Paano makikinig? Ibuto yun. Wala nga tenga eh, no? Pero sinabi ng Panginoon na, Diyos ang nag-utos sa kanya, sabihin mo sa mga butong yan, pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Tingnan nyo kung gaano ka ba kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kahit yung dry bones, mga kapatid, kayang ibalik sa totoong anyo niya, mga kapatid. And while He speaks, habang sinasabi niya yung salita ng Panginoon, umuuga ang lupa. Kaya alam niyo, mga kapatid, even the earth, even the creation of the Lord cannot stand in the words of God. Kaya akala nyo, pag pinagpipray kayo, in Jesus' name, akala nyo, parang simple lang. No! Kaya binabasa yan, mga kapatid. Binabasa ang salita ng Panginoon. And every time the Word of God is being read, even the earth cannot stand about it. Hindi kayang i-contain ng mundo yan. Umuuga, imagine nyo. And so I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a noise. And behold, a shaking. And the bones came together. Bone to his bone. Grabe I can feel the presence of God. Grabe yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya kung wala ka ng pag-asa, wala ng pag-asa, tingin mo ang isang bagay sa buhay mo, speak the word of God. Sabihin mo dun sa imposibleng sitwasyon mo, this is the word of God. Sinasabi ko sa iyo, makapangyarihan ito. Speak and prophesy to your situation. Yung asawa ko, imposible na, drug addict yun. Yung asawa ko, wala, imposible na, lasenggo yun. Speak the word of God. Lord, I pray, as you promise, that you will call as many as you want. According to your promise, I believe that my husband, my wife, my daughter, my siblings, my family will be saved. I-declare mo. Unti-unti, mga kapatid. Hallelujah. May posible ba sa Diyos? Pinapakita. Buto na yun, mga kapatid.
Buti sana kung yun ay mga insekto na kahit paano pwede mong i-guide. Buto, hindi gumagalaw. Walang buhay. But God showed us, mga kapatid, that all things are possible to Him. Magdududa ka pa ba sa paglilingkod sa Panginoon? Ang gusto lang kasi natin yung, Lord, gusto ko ganito. Gusto natin kagad sa isang pitik nandoon. May kondisyon Speak to the bones. Before you can speak to the bones, you need to believe in the Word. Before you can believe in the Word, you need to experience the Word. Kasi bago mo isalita yung salita, nangyari muna sa'yo yung salita. Kaya nasasalita mo yung salita ng Diyos. At pag sinalita mo yung salita ng Diyos, may kasamang pananampalataya doon. Hayaan mo na si Lord doon. Yung part mo ang gawin mo. Gusto mo kagad kasi, part ni Lord kagad, Lord, gusto ko ng kotse. Yung part kagad ni Lord ang gusto mo mangyari. Paano yung part mo? Hello? May part ka. You need to experience the Word first. You want healing? You want miracles? You don't even want to receive the Spirit of God Na hindi mo pa nga natatanggap yung banal na Espiritu Santo pero gusto mo. Lahat ng bagay, gawin ng Panginoon sa buhay. Ikaw muna, tanggapin mo muna yung kaloob ng Diyos. Amen. Kaya pag oras ng pagpupuri, oras ng pagsamba, alisin mo yung sarili mo doon sa mga pag-aalala mo. Isipin mo ang Panginoon, God is waiting for your praises, for your worship, for your utterance of His Word, for your belief, your faith, your trust. Sabihin mo sa Panginoon, i-worship mo siya. Alisin mo yung sarili mo. Remove yourself from all your worries. And then maya-maya, you can receive the Spirit of God. At pag nandyan na sa yung Espiritu ng Panginoon, I can tell you this, this is my experience. Once na napupuspos ka ng Espiritu Santo, speak to the bones. Speak to the impossibilities of your life. Sabihin mo yung mga kaimposiblihan sa buhay mo habang napupuspos ka ng Espiritu Santo, and you will see that God is ready to show you the possible things. Come on, clap your hands to the Lord. Worship Him. Narinig nyo na bang pumalakpak yung mga dry bones? Nakarinig na ba kayo ng palakpak ng mga tuyong buto? Paano ba pumalakpak ang mga tuyong buto? Paano? Hindi naman naririnig yung pastor. Bakit? Wala namang lakas pumalakpak yun Exactly, that's my point. Habang tumatagal kasi, para na tayo mga buto. Diba? Matamlay na yung ating mga palakpak. Wala nang kalatoy-latoy. Diba? Parang, God can do the possible. Kahit ako, Diyos, hindi ako matutuwa sa iyo. Walang punong-puno ng kabigatan, mga kapatid. Minsan, minsan nagiging critic na rin. Ano ba yan? Ano ba yun? Ano ba ganito? Ba't ganun? Ba't ganyan? Pag ganyan, mga kapatid, unti-unti nang parang walang pinagkaiba sa backslider. Alam niyo ba yung mga taong backslider? Yung mga taong backslider nasa church pa rin yan. Pastor, di ba backslider na? Wala na sila sa church. Hindi yun. Yun yung huling-huling gagawin ng backslider. Yung pag-alis sa simbahan. Pero may backslider pa rin kahit na nasa simbahan. Tingnan nyo. Pag nawawala na yung consistency ng prayer, unti-unti na yan. Maniwala po kayo. Unti-unti na yan. Kaya nga may program sa simbahan Inopen natin ang church sa lahat ng kapatiran na may oras mula alas 8 hanggang anong oras? Alas 6, alas 5 ng hapon. Go to the church and pray here. Iilan pa lamang yung napupunta dito. Pero dami nating oras manood ng Netflix o Facebook. Bakit pwede natin bawasan ng konti? Go to church. Pray. Bukas ito, mga kapatid. My house shall be called a house of prayer, sabi ni Jesus Christ. So go to the church, pray. Manalangin. Pag unti-unting nawawala yung consistency ng prayer natin, you are now stepping into the world of backsliding. Pag nawawala na yung spiritual joy natin, hindi na tayo nagagalak.
You are slowly going through the road and the path of backsliding. Imbis na magalak ka, madalas ka naiinis. Pag ganyan, mga kapatid, even your heart is not, parang hindi na ready to worship God. Yung worship mo, hindi na heartfelt. Heartfelt, hindi nararamdaman sa puso. Yung iba, pag kumanta, talagang hinahawakan pa yung puso niya. At tinataas yung kamay. Dinadama niya yung puso niya habang nag-worship sa Panginoon. Pag hindi na ganyan, pag kumakanta, para ka na lang, tagal naman. Sintonado yung singer. Ha, 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 ha. Yung musikero, ha, ha, nagkamali. Pag ganyan na, mga kapatid, you are now in the world of backsliding. Totoo yan. Yung, minsan, yung ministry involvement, pag dinadrop mo na yung involvement sa ministry, para bang okay lang sa'yo mag-perform ka o hindi. Pag wala ka ng gana sa ministry, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, papunta ka na doon sa mundo ng pagbabackslide. Pag hindi mo naagapan yan, mga kapatid, magugulat ka na lang. Ang huling-huling gagawin mo sa simbahan ay umalis. Kasi you don't blessed anymore. Bakit? Kasi yung blessing na iniisip mo is based on what your reference is. Kung anong reference mo, gusto ko ganito ang tugtugan, ganito gusto ko makapatira, binabati ko, gusto ko, ina-appreciate ako. Ikaw na. Iba nga sa inyo dito, mga kapatid, honestly, hindi naman tayo ganong marami, pero hindi ko nakakausap yung iba dito eh. I want to be honest with you, hindi ko nga kilala yung iba, hindi ko pangalan, nakakalimutan ko na eh. Si Dimple, hindi ko makalimutan to. Dimple siyempre may dimple eh. Pag may dimple, nakakalimutan. Si Mark, sino ka ba? Honestly. Pero, if your intention is going to church and make yourself be appreciated, mga kapatid, this is not a place for ourselves. This is a place for God. So, hindi ko sinasabing gina-justify yung aking pagkukulang. Pero, gusto ko lang sabihin sa inyo, mga kapatid, that if we are to be critic, mga kapatid, nagiging kritiko na tayo, then you are in the road of backsliding. Pag tayo ay critical, mga kapatid, hindi na kasi yun sa Panginoon eh. Okay lang maging critic tayo, no, let's improve this, ganyan. Pero kung negative ka, mga kapatid, hindi ganun. Ang ingay naman, lakas naman ng drums. Ano naman yan? Sintonado naman, parang ganun. Parang, ulit-ulit yung sintonado Parang nahalata ko rin sarili ko. Boring naman ang simbahan. Kasi hindi pa nga nag-aalas 12, lingon na ng lingon sa likod. Labas ng labas. Di parang, pati yung pastor, natataranta rin, mga kapatid. Kasi minsan yung flow ng service, kung susundin natin yung oras, mga kapatid, paano na yung kilos ng Panginoon? Pag palagi tayo nagmamadaling umuwi, ganyan. Ay nako, mga kapatid. Baka isang araw, wala na tayo sa gawain. We also becomes indifferent with the Word of God at saka sa pastor. Mga kapatid, bantayan po natin yan. Huwag natin kalimutan, baka mabiktima tayo. Baka mabiktima tayo ng spirito ng backsliding. Ihihiwalay ka niyan sa Diyos. Ano sabi ng Hebrews chapter 10 verse 31? Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kakilakilabot. It is fearful thing to fall into the hands of the living God. Pag nawala ka pa sa kamay ng Panginoon, ang mangyayari sa'yo, kakilakilabot. Hindi ko alam kung ano yung kakilakilabot sa buhay mo na yan. Pero pag nawala ka pa sa gawain ng Panginoon, nawala ka pa sa Panginoon, hindi magiging maganda. I can tell you, hindi magiging maganda ang ending mo sa buhay mo. It's biblical. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Nasa kamay ka na ng Panginoon eh. Huwag ka nang tumalon. Huwag ka nang umalis. Okay lang yung mga tisod-tisod. Ibabalik ng Panginoon yung tiwala mo. Pagpapalain ng Panginoon yung pananampalataya mo. Basta stay put, stay in the church. Remove all these backsliding symptoms, mga kapatid, in your life. Alam niyo ba kung ilang dry bones ang meron sa simbahan, sa labas ng simbahan? Ang dami.
May dry bones kaya sa pamilya ninyo, di ba? Tagal nyo nang pinagpipray, di ba? Mga relatives ninyo, kamag-anak nyo, anak ninyo, magulang ninyo, na sila din ay maligtas. Tagal nyo nang pinagpipray, di ba? Dry bones yan sila. Ano magagawa ko dyan, pastor? May magagawa ka. Speak to the dry bones. Kausapin mo sila, mga kapatid. Marami nang nakakalimot sa Great Commission ng Panginoon. Marami na mga nagiging insensitive, maging member ng simbahan, insensitive na, parang ayaw na mag-share, parang ayaw na mag-preach, parang ayaw na mag-devotion. Mga kapatid, let us be sensitive. Speak to the dry bones. Everybody say amen. Yung mga taong hindi nagpapahalaga sa gawain ng Diyos, binabaliwala yung pagkilos ng Espiritu Santo. Mga kapatid, isang araw, sila ay mawawala din sa gawain ng Panginoon. That's why we need to speak to them. Rebuke them with love. Everybody say amen. Gumising-gising na tayo, mga kapatid. You need to speak to the dry bones. You have to prophesy. You have to do your part, mga kapatid. Dahil maraming dry bones na naghihintay sa atin. Tell your friends, tell your relatives, your loved ones, sabihan nyo sila, magsimba naman kayo, oy, malapit nang bumalik ang Panginoon. Sumama nga kayo sa akin. Mga dry bones kayo eh. Speak to the... ikaw naman puro ka spiritual. Hayaan yung tuksohin nila kayo. Hayaan yung sabihin nilang kayo na sumusobra kayo sa pagiging relihiyos. Okay lang yun, totoo naman Amen. Okay lang maging panatiko kung ito na may tungkol kay Kristo, okay lang kung panatiko ka dyan sa mga BTS, panatiko ka dyan sa mga binibini, ano, binibini ba yun? Ha? Binini, ano? Bini, Kaysa maging panatiko, okay na maging panatiko kay Kristo. O tinan nyo, pag ikaw nakilala ng tao na ikaw ay panatiko kay Kristo, pag may problema yan, sino tinatawagan? Di ba ikaw? Pag-pray mo naman ako. Di ba malapit ka kay Lord? Kinuha ka na ba ni Lord? Pansinin nyo? Di ba? Kayo tinatawagan. Pag sa trabaho. Uy, ikaw naman mag-lead ng prayer. Ba't ka kasi alam nila, ikaw yung may Diyos. Ikaw yung nagpa-prophesy. Preach to them. Prophesy to the bones. Sabihin nyo, pag may pagkakataon na ganyan, ikaw na mag-pray. Pag step mo, sige ako mag-pray. Mga kapatid, sabihin mo sa kanila, pagkakataon ng Diyos ito, tanggapin natin siya. Isingit mo kahit papano. Speak to them. At kung gusto nyo pang maintindihan yan, after office hours, I can teach you Bible study. I can even bring you to the church. Speak to them. Huwag kayong mahiya. Trabaho ni pastor yan Pastor na bahala mag-preach dyan. Paano ipipreach hindi nyo dinadala dito? Kayo yung nandun kayo yung may pagkakataon. Speak to them. Talk to them. Kasi kung iisipin niyo na imposibleng maligtas yung mga yon, hindi ka naniniwala na ang Diyos sa Kanya ay walang imposible. Kaya kang gamitin ng Panginoon. Everybody say amen. Ang daming may dry bones dyan. Sa lahat ng ginagalawan natin, may mga problema, balot ng bisyo, puno ng karamdaman. Pag may karamdaman yung tao, pagkakataon nyo kaya mag-speak to the dry bones. Alam nyo yun? May karamdaman. Kahit di ka hinihiling mag-pray, mag-offer ka ng pray. Pwede ba kitang ipag-pray? Kasi naniniwala kami na ang Panginoon nagpapagaling ng karamdaman. Sige, sino ba may sakit na? Sino ba dito nagkasakit na ayaw ipag-pray? Wala. Lahat ng tao may sakit. Hopeless yan. Bakit? Kahit may gamot yan, kahit may doktor yan, hindi pa rin nila alam. There are things that beyond our abilities. Kahit doktor at nag-aral yan. Kahit may gamot yan. May mga bagay, nasa isip pa rin nila, may mga bagay na hindi namin kayang gawin. Ikaw na may sakit, ikaw din yun. Oo nga, may mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Kaya pag may taong lumapit, pwede ipag-pray, ang karamdaman mo. Hindi yan tatanggi. Yun yung pagkakataon, speak to the dry bones. Everybody say amen. Sabi ng Book of Hebrews, mga kapatid, tawagin yung mga elders ng simbahan. At pahiran ng anointing oil. Yung mga taong may sakit. At yung mga taong may sakit ay gagaling sa kanilang karamdaman.
Kaya magdala kayo ng anointing oil ninyo. Huwag yung cooking oil, ha? Kasi baka may prito nyo yan, eh. Huwag yung canola, huwag yung coconut oil, huwag yun. Bumili kayo, may anointing oil naman, eh. Namigay ba tayo ng anointing oil dati? Sa prayer conference, namigay ng anointing oil. Anong ginawa nyo? Ginawa nyo baby oil. Pinaipahin nyo sa buhok ninyo. Meron, dapat may anointing oil kayo palaging dala sa bag ninyo. Pag may tao nangangailangan ng prayer, sinabi ng Biblia, sa Book of Hebrews, na ipanalangin mo yan. Pahiram mo ng oil. Dito, sa forehead, kung saan man. Masakit yung braso niya, di pahiram mo ng anointing oil. Pag-pray mo. Ino-honor ng Diyos ang prayer. Once you speak to the dry bones, nothing is impossible with God. You can be used by the Lord. Walang imposible sa Diyos. Kaya kasi David nga eh. Paano ba natalo ng ni David si Goliath? Sige nga. Inisip ba ni David, hindi ko matatalo to, hindi ko matatalo to, hindi ko matatalo to. Baligtad! Matatalo kita! Hindi inisip ni David na kaya niya. Inisip niya na magaling ang Diyos niya. Kayang talunin ng Diyos niya. Hindi inisip ni David na wala siyang kalaban-laban. Instead, ang inisip ni David is, he is clothed with the swords of Jesus Christ. He is clothed with the arm or the weapon of God. Yung sabi niya, di ba? Ikaw, lumabas ka, dalawa yung sibat mo. Ako, dala ko si Lord. Yabang yan, no, mga kapatid, no? Kayo ba, ganyan kayo, kayabang harapin yung problema nyo sa buhay? Di ba, hindi? Laking problema to eh. Tawagan natin si Bombay. Makakatulong si Bombay. Kahit may libreng payong, okay na yun. Makakatulong si Bombay sa atin. Oo. Mga kapatid, hindi po. Hinarap niya si Goliath, mga kapatid. Hinarap niya. Kaya tayo din, mga tinuturuan tayo ng Diyos. When you're facing your Goliath, maybe that is your karamdaman, that's your Goliath. Yung problema mo, Goliath mo yan. Huwag mong isipin, kaya mo. Isipin mo, kaya ng Diyos mo. Kasi kung haharap ka na parang si David, at hindi ka mananalo kay Goliath. Pero nung sinabi ni David, speak to the dry bones, mga kapatid, sinabi ni David, kaya kang talunin ng Diyos ko. Dumating ang Diyos sa buhay niya, mga kapatid. Yun ang pumatay kay Goliath. You need to declare God. Declare God. Not to declare yourself. Declare the goodness of God. Declare the power of God. Declare the words of God. Declare the name of God. I-declare mo ang Panginoon. Amen? Isa pag mandyan yung problema, parang end of the world na. End of the world na ako. Hindi po, mga kapatid. If you think that it is your end, then really it's your end. Don't you know, mga kapatid, when man thinks that it is the end, God thinks it is a beginning. Pag medyo lilinawin mo ng konti at sabi mong imposible. Imposible kong magawa ito. Imposibleng masolve ko ito. Pag dumating ka sa puntong imposible na yung lumalabas sa isipan mo, imposible na. Hinihintay ng Diyos na alisin mo yung spotlight sa buhay mo at ituon mo sa Kanya. Kasi nakatutok pa sa'yo eh. Kaya ko ba to? Sige, diskarte lang yan. Katutok yung spotlight sa'yo eh. Anong gagawin mo? Call your friends, call a friend, ano pa? Use your wisdom, use your connections. Dami, naka-spotlight pa sa'yo yan eh. Kaya ko to, laban lang. Di ba, yung naririnig natin sa Facebook, laban lang. Laban lang, kaya natin to. Pero umabot sa punto talaga hindi mo kaya eh. Alam mo, hinihintay ng Diyos yun. Yung pag sinabi mo, Lord, di ko na kaya. I am now removing my spotlight. I am now turning this to you, Lord. Ikaw ang aking pag-asa. When man thinks it is end, it is God thinking actually, it is the beginning.
umpisa ng Diyos na gagawa sa buhay mo. Basta matuto kang alisin sa'yo ang focus. I-focus mo kay Lord. At pag, ilaw, pag pinocus mong ganun, lahat ng detalye tungkol doon makikita mo kasi maliwanag eh. Kaya pag tinuon mo ang sarili mo sa Panginoon, magiging maliwanag sa iyo ang lahat. Ay, kaya pala hindi ko masolve-solve. Kasi may mga bagay na Diyos lang ang pwedeng gumawa. Naku, ano yung ibig ko sabihin? Even the changing of mind of people, hindi mo kayang gawin yun. Kaya may mga tao nga, ba't kaya ganyan? Pinipilit natin baguhin sila. Hindi mo bago yun. Kahit gaano ka-influensya, hindi mo mababago. Wala kang kapangyarihan. Only God can change the mind of man. Everybody say amen. Kayang baguhin ng Diyos ang lahat ng sitwasyon. Yung babaeng ang balo, alam nyo ba, sa book of 1 Kings chapter 17, mga kapatid, yung widow of Sarephat. Yung babaeng balo, mga kapatid. Di ba, the Sarephat woman. Yung iniisip ng babae, it's our end. Namumulot na lang kami ng panggatong ng anak ko, at meron kami natirang konting tinapay o harina, at konting langis, yun yung aming lulutuin. At pag naluto na namin at kinain na namin, wala na susunod, tigok na, ending na. Dumating yung propeta. Humingi sa kanya. Pahingi namang tinapay. Kaya nga kami namumulot po, last bill na po namin yun eh. Last bill na po, tapos wala na kami, hindi namin alam paano kami mabubuhay. Ano sabi ng propeta? Huwag kang matakot. Elijah said to her, fear not, and go, and do as thou hast said. But make me thereof a little cake first. Tinan mo, demanding pa itong propetang ito. Gutom na nga yung tao, hihinga niya pa ng cake. And bring it unto me. And after make for thee and for thy son. At pagkatapos yun, gumawa ka na para sa anak mo at sa iyo at sa anak mo. Paano ka gagawa? Last na ngayon. Ano sabi sa verse 14? Pero ang sabi ng Panginoon, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of the oil fail. Hindi mawawalan yung lalagyan mo ng meal o ng harina o maging yung lalagyan ng oil ay mauubos until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Kasi mayroong tagtuyot nun eh. Hanggat hindi dumarating yung ulan, hanggat may tagtuyot, hindi ka mauubusan. Hindi mauubusan? Ubus na nga eh. Anong sabi ko kanina mga kapatid? When you speak the word, the prophet speak the word. Habang sinasabi ng propeta yon, nangyayari yung milagro. Alam niyo kung kailan magte-take effect yung milagro? Pag naniwala ka. Pag sumunod ka. Anong sumunod na verse? And she went and did. Period. Para sa akin, period. And she went and did. Ginawa niya yung sinabi. According to the saying of Elijah. And she and he and her house, sambahayan niya, did eat many days. When you speak the word, there is nothing is impossible with the word of God. Pag sinasabi mo ang salita ng Diyos, pag pinaniniwalaan mo ang salita ng Diyos, may mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag, pero may nangyayari na mga bagay na hindi mo nakikita, beyond your eyes, beyond what you believe, beyond what you can observe and see. God is doing something miraculous in the life of men. Hindi ko maipaliwanag, hindi mo maipaliwanag. Nangyari mga kapatid. Hindi ka mauubusan. Ay, sa mga nauubusan, ibig sabihin nun, hindi na naniniwala. Minsan takot po tayong sumunod, mga kapatid. Gusto nating gumaling, pero hindi naman tayo nagtatapat. Gusto nating i-bless, hindi naman tayo nagtatapat. Gusto mo yung pamilya mo ma-save, ikaw naman, hindi ka naman nagtatapat. Takot tayo, mga kapatid. Takot tayo na mangyari ito. Pero you know what? Let me tell you this. Just touch him. Just touch him. Takot din naman tayo nung umpisa eh.
Sino ba sa inyo dito hindi natakot? Nung kayo ay nagsilingkod, sabi ng marami, tsaka na ako maglilingkod sa Panginoon pag okay na ang lahat ng sitwasyon sa buhay ko. Pero hindi po nangyayari yun, mga kapatid. Alam niyo ba yung istorya ng babae sa Biblia? Sa Luke chapter 8 yung binasa natin kanina. Na yung babae na agasan ng dugo for 12 years. 12 years! Mga kapatid, may menstruation ka 12 years. Hallelujah. Payag ka doon, Brad? Siyempre hindi. Kasi hindi ka na babae. 12 years ka may menstruation. Anong ginawa ng babae, mga kapatid? She touched the hem of Jesus' garment. Sabi ng Biblia, lahat na daw ng kanyang mga ari-ari naubos na sa kakapadoktor niya. Lahat na siguro ng doktor, pati kwak-kwak. Tinawag niya, mga albularyo, si Mang Kepweng siguro, si Madam Auring, lahat na tinawag niya, mga kapatid. Hindi siya gumaling. Isang araw dumaan si Kristo sa kanilang lugar, mga kapatid, ang daming nagkakaingay. Lumapit siya. Mahirap lumakad sa isang babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. But she tried to go through the crowd and she touched the hem of Jesus' garment. Laylayan. Alam niyo ba yung laylayan? Di ba? Minsan pinrich ko na sa inyo ito, mga kapatid. Doon sa mga damit po ng mga ganyan religious people, sa mga tao, yung laylayan niya, meron po yung tassel. Ano matawag Tagalog ng tassel? Yung yung laylayan parang mga, sa kortina, tassel, no? Palawit, yan, parang may mga palawit na gano'n, no? Oo. Pag gumagawa sila ng damit, meron po talagang gano'n, laylayan yun. Yun yung isa sa mga bagay na isang araw, sa Book of Numbers, mga kapatid, pag binasa nyo doon, may mga tao doon na inutusan na pagdating ng araw ng Sabat, huwag kayong magtatrabaho. Kasi araw ng Panginoon yon. Sa Old Testament, mga kapatid, pag araw ng pagsamba sa Diyos, hindi pinagtatrabaho ang mga tao. Kahit yung mamulot ka lamang ng panggatong, wala naman kasing silay nung unang panahon, walang MGAS, di ba? Di ba? Walang panggatong. Pag namulot ka ng panggatong sa araw ng Sabat, pwede kang hulihin at pwede kang patayin. Husgahan ka kagad, patayin ka. Isang araw, may gumawa noon, mga kapatid, sa Book of Numbers chapter 15, basahin nyo. Pumulot sila ng panggatong, nakita sila, hinuli sila. Kinulong sila, tapos inilabas sila sa taong bayan at binato hanggang sa namatay. Nangusap ang Panginoon, mga kapatid, doon kay Moses. Sabi nga, magmula ngayon, sabi nga gano'n, lahat sa inyo, pag gagawa kayo ng damit, lagyan nyo ng laylayan. Lagyan nyo ng tassel. Bakit? Sapagkat in Numbers chapter 15, verse 39, ito ang sabi. 15 verse 39. Sa tuwing nakikita nyo yung laylayan na yon, and it shall be unto you for a fringe, yung laylayan, that ye may look upon it. Para makita nyo yung laylayan. And remember, pag nakita mo daw yung laylayan, remember all the commandments of the Lord and do them. Gawin nyo. Kung hindi, mamamatay kayo katulad ng binato. And ye seek not after your own heart and your own eyes, after which you used to go a-warring. Kaya yung laylayan, yung damit, na may laylayan, may tassel yon, yun yung hinawakan ng babae. Kasi, yan, yung laylayan yun, yung kikita nyo yun, ito. Yan, yung laylayan na yun. Yung parang mayroong laylayan, yung mga tassel kung tawagin. Yun yung hinawakan, mga kapatid. And this thing, the fringe, is a sign. Yung laylayan is a sign to remember. Not only for the one who wear the tassel, but for those who saw it. Sa mga tao nakakakita nung pag nakitang may laylayan, parang sinasabi sa iyo, naalala mo, hindi sumunod sa Panginoon, binato, namatay. Kaya pag ikaw hindi ka sumunod, ikaw din ay magsasuffer. Yun yung ibig sabihin ng tassel, yung laylayan. Kaya nung nakita nung babae yon, mga kapatid, yung babaeng may issue of blood, she touched the hem. She touched the fringe. She touched the tassel. Tassel lang, ha? Hibla lang. Hinawakan niya yung hibla. Gumaling siya. Kasi habang, ayun yung salita ng Panginoon. Ayun yung pangako ng Diyos. Pupunta ako sa pangako ng Panginoon.
She touched the hem. Hinipo niya yung hibla. Gumaling siya. Kaya sabi ni Kristo, sinong humipo sa akin? Sinong humipo sa akin? Eh, kanina ka pa pinagtutulakan, Lord, sabi ni Pedro eh. Hindi, may humipo sa akin sapagat may birtud na lumabas sa akin. If you are just really obeying the word, hindi mo alam may kapangyarihang dumadaloy sa iyo. Pag sumusunod ka sa utos ng Diyos, dumadaloy yung kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Everybody say amen. Oh, I can feel the presence of God. Alam niyo yung babae, nung siya lumalapit na kay Kristo, alam niyo ang pinaka-keyword with this woman, listen to me. The only keyword that I found in reading the Bible, mga kapatid, with this woman, is desperation. Desperado po siya eh. Sa kabila ng kadesperaduhan niya, mga kapatid, hindi doktor ang nilapitan niya. Hindi barangay captain. Hindi senador, hindi congressman, hindi kilalang tao, hindi kaibigan, hindi magulang, hindi anak. Alam mo sinong nilapitan niya sa gitna ng desperation niya? Ang Diyos. She was so desperate. Alam niyo ba, ang birthplace ng miracle is desperation. Pag gusto mo ng milagro, nangyayari ang milagro sa mga taong desperado. And there is only one way to deal with the desperate condition. There is only one way to get rid of your desperate condition. That is to be desperate also with God. Yung desperadong sitwasyon mo, gusto mong masolve, simple lang. Maging desperado ka rin kay Lord. Kaya yung mga kapatid, kahit na mahirap lumapit, kahit na mahirap gumapang, kahit na mahirap abutin si Kristo, pinilit niya. Bakit? Desperado siya. And she goes with Jesus. The crowd is choking Jesus. The crowd is thronging the Lord. Alam niyo, kapag gusto mo talagang lumapit kay Lord, mga kapatid, palaging there is always crowd that they want to prevent you. Palaging may mga kaibigan minsan, magsisimba ako eh. Huwag ka muna magsimba. Ano ka ba, pre? Ano ka ba, mare? Ano ka ba, kaibigan? Ano ka ba, barkada? Mars. Pluto. Ano pa? Venus. Ito si Venus. Pride, minsan. Pinipigilan tayo ng pride. Yan yung crowd natin. Yan yung crowd na gustong sumalubong sa'yo para hindi mo maabot si Kristo. Kaibigan, pride, ano pa, mga kapatid? Doubt. Our peers, mga barkada, kaibigan. Alam niyo, yung crowd na yun, nandoon, ako nagtataka ko maigi. Ayan, ang dami ng taong nakapaligid kay Kristo. Pero hindi sila nakakuha ng milagro. Many people, the crowd is involuntarily with Jesus. But the woman is voluntarily going to Jesus. What happened? She received miracle. Maraming nakapaligid kay Kristo. Maraming usyosero. Maraming nandun sa church. Maraming nandun sa, alam mo na, pero they never receive the miracle. Only the desperate. Only the one who touched the hem of his garment. Only the one who is so desperate, mga kapatid. Kaya nagkaroon ng milagro sa buhay nila. That's why the law, I'm telling you this, mga kapatid, all she got is the hem. Let me tell you before I end. This woman, what she had is only the hem. It's not the hand of God. It's not even the feet of the Lord. It's not even the body of God. Hindi naman niya nayakap si Kristo eh. Hindi niya nahawakan ng kamay ni Kristo eh. Na hindi niya nahalikan ng Panginoon. Na hindi niya nahawakan yung buhok o katawan. Only the hem of God's garment. Laylayan lang po, mga kapatid. Sapat na. Sapat na po. Laylayan lang ng damit ng Diyos. Sapat na. It symbolizes the Word of God. It symbolizes the commandments of God. Parang sinasabi ng Panginoon sa kanya, sapat na. You just believe in my word.
Hindi mo na kinakailangan makita pa ako ng mukhaan. Hindi mo na kinakailangan mahawakan pa ang kamay ko, pa ako, katawan ko, mayakap mo. Only the Word. Yung utos ko lang sundin mo, sapat na. Miracle will happen. This is the very message of God today. She came and touched the possible. His or her condition is impossible. Her challenges are impossible. Her situation is impossible. But she said, I am going to touch the possible. I will touch the possible. And it will change my life. It will change my circumstances. It will change my direction. It will change my life. All what she had is the hem. Yun lang ang meron siya. That is why there is a fringe in the garment. Hindi ka naman pinipilit ng Diyos na maunawaan mo lahat. Sabi niya nga, laylayan lang, okay na ako. Basta willing ka lang. Laylayan ko lang, oh. It's not even my hand or my body, just the hem. Utos ko lang, pakinggan mo. Maniwala ka lang sa utos ko, sa promise ko. Then you will have all the miracles in your life. Hindi na pinahirap ng Diyos, kapatid. Bakit ba tayo hirap na hirap? Hindi na nga pinahihirap ng Diyos eh. Hindi naman kinakailangan mag-Bible school ka para maintindihan mo lahat. Hindi kinakailangan magpakadalubhasa ka. Sabi lang ng Diyos, just the hem of my garment. Just listen to the Word. Just believe to the Word of God. And you will have all the possibilities. But we need to be desperate. Are we desperate today? Desperado ba tayong, hallelujah, lumapit sa Panginoon, hallelujah, at hawakan, hallelujah, ang laylayan ng damit ng Panginoon, hallelujah, na hindi na ba niya sinasabing, hipuin mo ang aking paa, hipuin mo ang aking kamay, no? Sabi niya, kahit yung pinakamababang, hallelujah, nakasuutan ko, yun lang, mahawakan mo, okay na ako dun. You will have all the miracles, you will have all the possibilities. All you need to do is to be desperate. Come and touch my garment. Jesus is asking us today, come and touch the hem of my garment. Just touch the tassel. It is enough. It is enough. It is enough. Just touch the hem of my garment. I don't know, brethren, what is in your hand today. I don't know what's happening to you today. But God knows everything. God knows everything. Come on, hallelujah. Touch His garment. Kung imposible yan sa tingin mo, hallelujah, touch His garment. Kung imposible ang mga nangyayari sa buhay mo, hindi mo maipaliwanag, all you need to do is touch the garment. It is enough for you. It is enough for you. Hallelujah. Touch the possible. Come on, hallelujah.